Aspins, natitrain ba sila? Yan ang tanong ni Miss Naryam Malayaw. Aspin, nagtitrain po kayo. Ito muna, no, I'll give you an idea in this video kung ano ba yung mga Aspin, are they a breed, ano yung kayang nilang gawin at hindi nila kayang gawin, and kung anong training ang pwede sa kanila at hindi pwede, and kung ano ang pinakamaganda sa kanilang dog food. Sabihin ko na kagad sa inyo, SDN, the best dog food in the multiverse, ang pinakamaganda sa lahat ng mga dogs, including Aspins. Ngayon, yung training ng mga Aspins. Okay, unang-una, Aspins. Pag sinabi kasing Aspin, saan magaling yung word na yan? Asong Pinoy. Kasi dati, ang tawag sa mga Aspin ay askal or asong kalye. And o nga naman, wala na naman sila sa kalsada. Pag kinupkup mo na yung asong kalye at dinala mo na sa bahay, hindi na siya matatawag na askal kasi wala na siya sa kalsada. Diba? Kaya Aspin na ngayon ang tawag sa mga askal. And bakit nila pinalitan? Actually, ang may pakana niya na ay yung Philippine Animal Welfare Society or yung PAWS, para nga naman, yung mga askal ay hindi na sila maliitin. Yan, medyo tinataas nila yung branding ng mga asong kalye or yung mga native dogs natin or yung mga walang breed na imported. So ito, ginawa nila yung word na Aspin. Kaya lagi nila sinasabi, it's not askal, it's Aspin. Okay, so tama naman, okay naman. Kung ano naman ang gusto natin itawag sa mga aso natin, pwede naman. Pero yung definition po ng Aspin as a breed, hindi naman po siya talaga kagaya ng ibang mga breeds, no? Kasi pag sinabing breed ng aso, ay dapat unang-una may pangalan yung breed. Pangalawa, tama, yung Aspin may pangalan naman, di ba? Pangalawa, dapat may breed standard yung breed. May breed standard ba yung Aspin? Wala naman. Kasi it's a loose term being given para sa mga asong wala namang imported lineage or hindi siya purebred na imported yung breed. Okay, kaya kahit mixed breed yan, mongrel yan, or aso yan na napulot mo kung saan, tapos inuwi mo sa bahay, pwede mo tawaging Aspin yan. So it's a very loose term, no? Hindi mo kailangan malaman yung parentage, hindi mo kailangan malaman kung sino ba yung tatay niyan, sino ba yung nanay niyan. Hindi kagaya pag ibang mga breeds, kailangan alam mo yun ng purebred dapat yung tatay, purebred dapat yung nanay. Halimbawa, Border Collie yung tatay, Border Collie dapat yung nanay, purebred dapat sila para matawag na yung tuta nila ay purebred din na Border Collie. Ang Aspin, kahit hindi mo alam kung sinong magulang yan, okay, nakita mo yan dito sa Pilipinas, it's a Philippine dog, Aspin, pwede nang tawaging Aspin. So it's a very loose term compared sa paggamit ng word na breed sa ibang mga dogs. Okay, number one, yan, no? Kaya yung ugali, yung itsura, magkakaiba. Masyado silang magkakaiba. It's, ang tawag dyan yung land-race population. Land-race population. Ibig sabihin ng land-race, alam mo yun, it's a population of animals na nasa isang lugar na iba-iba ang itsura nila, iba-iba ang mga ugali nila, pero pwede silang i-cluster into a breed, ano, kasi sila ay magkakamag-anak or sila yung nasa isang population na isolated from the rest. Okay, so itong Aspin, it's a landrace population na iba-iba nga ang itsura at ugali. Kaya kung sinasabi natin na ang Aspin ay ganito, hindi mo pwedeng i-generalize masyado ang Aspin. Hindi kagaya pag sinabi mong Labrador, mababait na aso yan. So, hindi sila aggressive. Ang mga Labrador, mahilig sa tubig. Ang Labrador ay either yellow, brown, or black yan. And yung coat nila ay short-coated lang. And yung mga paa nila, yung kanilang tangkad ay ganito lang. Yung kanilang buntot ay dapat makapal yung base, ganyan-ganyan. So, meron kang masasabi about Labrador. Pero pag Aspin, medyo masyadong malawak yung description kasi ng Aspin. May mga Aspin na sobrang liit, may mga Aspin na lalaki, may mga Aspin na manipis ang balahibo, may mga Aspin na balbon, may mga Aspin na iba-ibang kulay. Lahat ng kulay pwede sa Aspin. Kaya ganun din sa ugali nila. Pag sinabing Aspin, may mga Aspin na mga matatapang, may mga Aspin na mababait, may mga Aspin na matatalino, may mga Aspin na nasasagasaan na lang, hindi pa makatawid. So itong mga Aspin, pag sinabing Aspin, hindi natin kayang i-generalize lahat. Kaya po, alam nyo, merong iba pang word na ginagamit, no? Yung Philippine Aso. Yung Philippine Aso, na-coin po natin yung mga year 2001 pa. Nagkaroon tayo ng launching dyan sa Mall of Asia. The Philippine Aso Project was launched. And maraming mga nag-participate dyan ng mga dog groups as well as mga taga-UP Vet and iba pa. So maraming mga naging interesado sa mga native dogs natin. And pag Philippine Aso, yan lang po, ang description ng breed na yan, dapat yung magulang niya walang imported blood from the recent parentage, no? Kasi alam niyo lahat naman ng mga dogs dito sa Pilipinas, galing po yan sa ibang bansa. Wala naman talagang indigenous dog. Wala naman dog
na species or breed na talagang masasabi sa Pilipinas. No, merong pinasulong si Tom Asmus, yung kaibigan natin na nagpaalam na sa Bukidnon ng mga dogs na binigay sa kanya ng mga lumad doon, na sabi niya ay indigenous breed daw yon, na meron daw mahabang kuko, hindi daw nakakapag-breed sa ibang mga aso dahil maliliit daw yung penis, tapos daw malakas mag-hunt, etc. Pero hindi ako naniniwala na walang iba-ibang halo yun. Kasi hindi naman porke maliit yung pututoy nila ay hindi na sila pwede mag-breed sa ibang mga aso. Alam mo yung mga aso, nung maliit man yan, meron nga nagbe-breed na Shih Tzu, tsaka mga Great Dane or Shih Tzu, tsaka mga Bulldog. Naaabot nila kahit maliit yung pututoy ng Shih Tzu. Ay nako, pagka nagalit si Manoy, ay kahit na matangkad pa yung ano na yan, yung mga aso na yan ay magkakastahan yan. So hindi po ako naniniwala na hindi sila nagbe-breed sa ibang mga dogs din. And classify namin actually yung mga dogs niya noon under ng Philippine Aso, na meron siyang sariling strain doon. Kasi itong Pilipinas kasi, nahiwalay tayo sa maraming isla, di ba? And there are about 2,000 islands na inhabited sa Pilipinas. Merong tayong 7,000 island, pero yung 5,000 islands na yun, uninhabited. Ibig sabihin, wala naman nakatira. So, bawat island no, na may mga tao, may mga population ng mga dogs yan, na sila-sila lang ang nagbe-breed. Kaya meron mga isolated territories talaga na yung mga aso doon, more or less, ay magkakaitsura at saka magkakaugali kasi sila-sila na yung nag-breed for many generations na rin. So, yun yung mga ano natin, mga strains ng Philippine Aso. So, Philippine Aso is a breed na pwedeng iparegister sa IAGD, yung International Animal Genetics Database. Ganun din, Aspin, pwede rin ipa-register sa International Animal Genetics Database. Pwede kayong mag-message sa amin kung gusto niyo magkaroon ng birth certificate yung dog nyo. Walang discrimination yan. Wala ring discrimination kahit na ano pong animal. Pwede sa lahat ng animals. So, ano po yung matitrain sa ASCAL? So, mga Aspin or Philippine Aso. Pag Aspin, depende po yan sa kung anong ugali ng Aspin, kung ano yung lahi na meron siya. Kasi nga iba-iba nga po ang lahi ng mga Aspin. Meron dating napabalita, no, na merong dalawang Aspin or dalawang native dog na napili ang Philippine Coast Guard yata noon na pwede silang maging detection dogs. Ano, out of 400 candidates, nakapili sila ng dalawa, nag-graduate yung dalawa. Pero lumalabas no sa aking pag-research ay yung isang aso pala na yon ay crossbreed ng Labrador at saka ng native dog natin. Yung isa naman ay crossbreed ng Beagle at saka native dog natin. So ganun ka, ano, di ba? Kaya naman sila pumasa, maaaring mas malamang yung dugo ng Labrador or yung Beagle kesa doon sa native dog. Kasi ang Labrador at saka Beagle talagang ano yan, pwedeng turuan sa detection yan. In general, matatalino at magaling sa detection yung mga dogs na yon. Pero yung mga Aspin po kasi natin, they are wired, yung mga local dogs natin, mga native dogs natin, they are wired differently. Iba ang takbo ng utak niyan. They are wired for survival kasi yung mga bobo sa kanila, namamatay agad. Yung maihina ang katawan sa kanila, namamatay agad kasi survival of the fittest yung mga yan. So, yung mga matitibay lang ang nandyan, yung mga mabibilis lang tumakbo sa panganib, ang mga nabubuhay sa mga native dogs natin. Yan yung mga matatalino. Kapag nakarinig sila ng putok, takot sila, tatakbo sila at magtatago. Yun ang matalino, di ba? Yung sugod ng sugod, naghaharap ng bomba, ay mga uto-uto yan. Kaya yung mga kailangan nating mga dogs sa mga detection work, yung mga uto-uto at yung mga native dogs natin, hindi uubra dyan, matatalino sila kaysa sa atin. Ngayon ito, sa Manalo Canine University, we train all Aspins, all dogs. So, obedience. Meron din tayong crash course for obedience. 13,500 lang yun. Pero kung meron kayong Aspin, ipatrain nyo na at least yung crash course for basic obedience. And kung kaya nyo naman, basic obedience. And kung marami ka man pera for nasa 75,000, yung advanced obedience, pwedeng-pwede yan sa lahat ng mga Aspin. May mga Aspin din na pwede rin sa protection. Kung meron silang natural aggression, depende sa kanilang mga lahi nga na napunta sa kanila, ay pwede rin natin silang evaluate for that. Pero definitely, obedience, pwedeng-pwede yung mga Aspin. So contact us if you have an Aspin that you want to have trained, titraining po natin yan. Wala po kaming discrimination dito sa Manalo K9. And we'll feed your dog SD and the best dog food in the multiverse. Ayan, the best dog food yan for Aspins. Of course, ang best dog school
for your Aspin is also Manalo K9 University. Dito po kami sa Binangonan, Rizal. And we can also do home service kung malapit lang kayo dito sa Rizal or sa Metro Manila. Okay, Dr.